Ang dapat unahin mo sa lahat, yung nasa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang unang-unang dapat gawin ng tao, hanapin muna ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, yung makapaglingkod ka muna sa Diyos. Yun ang pangunahin sa lahat. Tapos yung kailangan mo sa buhay, dadagdag na sa'yo ng Diyos yun. Siyempre, uunahin mo ang Diyos sa lahat ng bagay eh. Yung iba, nauuna yung pera eh. Mas mabuting meron ka na munang Diyos bago ka maghanap ng pera kasi sasamahan ka niyang maghanap. Meron ka na munang Diyos bago ka maghanap ng asawa, sasamahan ka niyang maghanap ng asawa. Bibigyan ka niya ng mabuting asawa. 19 ng Kawikaan, versikulo 14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Pagka nauna ka sa Diyos, ang Diyos na ang bahalang magbigay sa iyo ng mabait na asawa, sabi ng Biblia. Kaya pagka inuna natin ng Diyos, tutulungan niya na tayo sa lahat ng ating kailangan. Pero halimbawa, inuna mo yung pera, kayamanan, karangalan, naiwala mo naman ang pagmamahal sa Diyos. Ano mangyayari sa'yo? May pera ka nga, wala ka naman Diyos. Kung may Diyos ka, pwede ka ng Diyos bigyan ng pera. Pero kung may pera ka, hindi ka pwedeng bigyan ng pera ng Diyos. Hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng bigyan ng trabaho ng Diyos. Pero ang Diyos, pwede ka niyang bigyan ng trabaho. Hindi ka pwedeng bigyan ng asawa mo ng Diyos. Pero ang Diyos, pwede kang bigyan ng mabait na asawa. Hindi ka pwedeng bigyan ng anak mo ng Diyos. Pero ang Diyos, pwede kang bigyan ng mabuting mga anak. Kaya dapat una sa lahat ang Diyos sa tao. Ang tanong mo, ano ibibigay mo una? Kaligayahan ng pamilya mo o yung kaligtasan mo sa hinaharap? Ang unahin mo, yung kaligtasan mo at ng pamilya mo. At masusumpungan mo yan pagka nauna mong nahanap ang Diyos. Unahin mo ang Diyos, kapatid. At kasama ron ang pamilya mo, pag nasumpungan mo na, ihati mo yung asawa mo at mga anak. Ang pagkakamali ng iba, gaya nung nakilala ko sa UP, may kaeskwela kasi ako nung araw, mayaman yung kanilang mga magulang. Kaeskwela ko siya sa high school, pero nung mag-college siya, napunta siya ng UP. Mayaman kasi sila, naitusto siya ng magulang niya mag-kolehiyo sa UP. Ayun, pagkatapos ng mag-kolehiyo, nabalitaan ko, walang Diyos, atheist. No? Atheist na siya. Naniniwala na siya sa lahat ng bagay ay physics ang paniwala niya. Naniniwala siya dun sa semantics. Naniniwala siya dun sa highest degree ng philosophy ng tao. Nawalan siya ng paniniwala sa Diyos. Sabi ko, kawawa naman. Naging bobo. Pagkatapos na ma-attain niya yung highest education na sinasabi niya, naging bobo siya dahil nawalan siya ng paniniwala sa Diyos. Ngayon, ang paniwala niya, ang tao galing sa unggoy at ang mundo galing sa Big Bang. Ngayon, ang ibig kong sabihin, kung uunahin mo yung Diyos, yung kanyang katwiran, yung kanyang kaharian, yun ang unang hahanapin mo, lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay, ibibigay at idadagdag ng Diyos sa'yo, ayon sa kanyang salita sa Biblia. Kaya, yun ang dapat mong gawin, unahin mo muna ang Diyos, masumpungan mo yung Diyos, tapos doon mo dalhin pati yung pamilya mo, at magiging kumpleto. Pagka wala kasing Diyos, hindi kumpleto eh.